desisyon sa buhay. Alam ko ngayong gabi, narito ako sa inyong harapan dahil tadhana ako na maging vice alcalde ni Yorme Isko Moreno Dumaguete. Kinuha ko pong kurso ay Political Science, major in governance. Hindi dahil ako'y nagbalak na pumasok sa mundo ng politika, dahil gusto ko lang maintindihan ang tamang pamamalakad sa gobyerno. Mas importante, kapag ako ay tumingin sa itaas, alam ng Panginoon na ginamit ko ang aking buhay para tumulong diretso sa tao bilang isang misyon. Sinabi niya sa akin, buong buhay daw niya, walang gumawa ng mabuti para sa kanya. At sabi niya, ako namang ang niya. Natakot ako dahil akala ko may lukot sa mundo. Tayuan ang mga lolo at lola ko na dapat humahaba ang buhay ninyo kung ang gobyerno ay marunong makinig sa inyo at marunong magtanggol kayo at marunong alagaan kayo. Kaya sa aming mga lolo at lola, makakaasa kayo na sa susunod na administrasyon kung ibigay po po sa amin ni Yorme, hahaba na po ang buhay niyo dahil sisiguraduhin namin dito sa Maynila, patas ang panlaban ng lahat at sisiguraduhin namin na kayo ay may boses. When we are physically here, mga batang tubo, handa na ba kayo? Ito ang unang araw, ang simula ng tagumpay ng Yorme Stones. Ipakita natin ang lakas, ang tapang, at ipapakita natin na ang tunay na batang Tondo walang makakatapat sa atin. Ang anak ni Jonix at ang tunay na congressman ng Tondo. Namalas! Ilagay sa puso! Pagpalain tayo ng buong may kapal at Manila! Pagmamahal, purong pagmamahal. ng tagumpay ng Yorme Stones. Ang mga batang Tondo, ang tunay na batang Tondo, lagi tayong titindig sa kapwa natin batang Tondo. Kaya mula sa grupo ng Yorme Stones, ang ating mga konsehal, Vice Mayor Chia Piensa, at siyempre, ang nag-iisang minamahal natin, ang Yorme ng Maynila, para tayo, Yorme! Mga batang Tondo, ngayon,
bukas, sa mga darating na araw, sasamahan niyo ba kami ni Yorme sa laban namin? Basta sama-sama tayo, sama-sama, walang iwanan, walang papantay sa lakas ng Batang Tondo. Mga Batang Tondo, ipakita natin ang lakas, ang tapang, at ipapakita natin na ang tunay na Batang Tondo walang makakatapat sa atin. Kaya muli, mga Batang Tondo, mga BTS! Muli, ako po, si Ernix Bulicio, ang anak ni Jonix at ang tunay na congressman ng Tondo. Paglilingkod ko ako ng sapat at ng sobra-sobra pa na namin may takot sa Diyos at buong kababaang loob. Maglilingkod ako at mamahalin ko ang bawat isang Batang Tondo. Kaya muli, mga Batang Tondo, namalas-das! Ilagay sa puso, pagpalain tayo ng buong may kapal at Manila! God bless! Salamat po! Konektado po ang health sa sports. When we are physically fit, mas healthy po tayo at ang haba ating buhay. Isa po ako sa author at co-sponsor ng National Academy of Sports sa New Clark City kung saan po meron na tayong eskwelahan na pwede na mag-aral at the same time ng training as student-athlete. Pero bago po magbigay ng mensahe kami from Senator Bongo, okay lang po ba sa inyo dito sa Maynila? Batiin ko lang ho ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte na nandyan sa ICC. Mr. President, happy birthday! Duterte! Maraming salamat po. Siguro nakilala naman kung sino si Senator Bongo. Isa na po ang masasabi natin sa kanya. Kaya nga po siya tinawag na Mr. Malasakit dahil walang ibang ginawa kundi pagmalasakitan ang bawat mamamayang Pilipino. Palakpakan natin, Senator Bongo! Basta palakpakan na may kasama niya! At sa mga pagkakataon po ito, alam ko po na kayo po ay sabik na Mayor G. Atienza Aguilar Isko! Ay mapansin, kayo ay makapagdasal ng kaitim sa isang espasyo sa mga public bulat para naman sa mga magulang, especially sa mga parents. Alam ko hindi natin kalaki ng mga dapat sa paan ng isang gobyerno
na narinig ang iyong maging na magkatuloy at koordinasyon. Number 1 sa hali ng mga Vice Mayor, Vice Mayor G. Alianza. Ako po si Chef Lenza, ang gusto na ng dating engineer dito at Lenza. Ako rin po ang direktora ng kababaihan ng Maynila at ngayon katambay niyo Ms. Moreno Domagoso bilang kanyang DCI driver. Alam nyo, naniniwala ako sa tadhana. Naniniwala ako na pagbigay natin ang buhay natin sa Panginoon, siya ang humulma, gagabay hanggang makarating tayo sa ating misyon sa buhay. Alam ko ngayong gabi, narito ako sa inyong harapan dahil tadhana ako na maging DCI Alcalde ni Yormes Moreno Dumagoso. Kung bata pa po ako, ang pangarap ko ay maging isang misyonaryo. Noong panahon ng aking amay, DCI Alcalde ng Maynila, ako po ay naging aktibo para ipaglaban ng boses ng mga kabataan. At nung ako po ay nasa kolehiyo, ang kinuha ko pong kurso ay Political Science, Major in Governance. Hindi dahil ako ay nagbalak na pumasok sa mundo ng politika, dahil gusto ko lang maintindihan ang tamang pamamalakad sa gobyerno. Nung ang aking ama ay alkalde ng Maynila, ako po ay tumulong diretso sa tao at kung siya ay buhay corporate representative. Ako po ang gumawa ng mga paraan para makalikom ng milyong-milyong halaga para makapamahagi ng food boxes, vitamina, maintenance at lahat ng suporta sa likuran. Ngunit kahit kailan, hindi mo po nakita ang aking mukha. Hindi ko po talaga ito pinakita. Dahil para sa akin, mas importante na pag ako ay tumingin sa itaas, alam ng Panginoon na ginamit ko ang aking buhay para tumulong diretso sa tao bilang isang misyon. Ngunit kung ako po ay naging isang broadcast journalist, kagaya ng aking kapatid na si Kuya Kim. Sino ang mascot? Si Kuya Kim o si Ali? Parang wala akong narinig na nasabi Kuya Kim. Para isigaw ang boss sa mga sektor ng lipunan na para sa akin dapat narinig! Noong ako po ay isang broadcast journalist, meron po akong nakilala na isang nanay. Ang pangalan niya ay si Nanay Emilita. Si Nanay Emilita ay isang 85-year-old na lola at malapit na siyang mamaalam. Hiningi ng programa ko na kunin ang kanyang kwento. Puntahan siya, dalan siya ng kanyang mga kagamitan. At sinabi niya sa akin, buong buhay daw niya, walang gumawa ng mabuti para sa kanya. At sabi niya, ako naman ang niya. Natakot ako. Dahil akala ko, may mukit sa mundo. Ngunit, nung sinabi niya sa akin, na buong buhay daw niya, siya ay parang naging isang daga lamang na dumaan dito sa ating mundo. Yan po ang nagbago sa aking pagkatao. Yan po ang nagpatatag ng puso ko. Natayuan ang mga lolo at lola ko na dapat humahaba ang buhay ninyo kung ang gobyerno ay marunong makinig sa inyo at marunong magtanggol kayo at marunong alagaan kayo. Kaya sa aming mga lolo at lola, makakaasa kayo na sa susunod na administrasyon kung ibigay po sa amin ni Yorme, hahaba na po ang buhay niyo dahil sisiguraduhin namin na sikliglig ang gamot, vitamina, bakuna, pag-aalaga at pagmamahal na ibibigay sa inyo ng gobyerno. Mahirap mabuhay ng may kapansanan, kaya dapat ang gobyerno makaalalay sa inyo. Tumatayo rin ako para sa mga magulang na araw-araw nagdadasal
Norme, dahil gusto nyo bumalik ang isang gobyerno na meron itong malasakit, pagmamahal at mabilis kumilos. Kayo magalala, dahil babalik na po si Norme. Isama niyo rin po. Ang trabaho po. Alam nyo ba, may natural sanitizer, panghangin, pangtubig, pangpagkain, skincare, at pet care. Ang tawag dito ay Ozonizer 2C. Tested ng Department of Science and Technology. O-on lang natin, 30 minutes po yan. Pag natapos, bibigyan kayo ng napakataas na oxygen level. pH level nito ay 7.3. For more information, visit Super Oxygen sa Facebook page or 0917-755-0889. Maraming salamat sa iyo. Walang papapaw. So thank you so much sa walang sawang support, tiwala. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.